Isang araw, meron pong nag-chat sa akin. Gusto mong padalhan kita ng alahas, ibenta mo online. Ako naman, syempre, yes. Yes lang ako. Mali ko ba kung sino ka? Hindi naman ako naniniwala na tototohanin niya. After 1 week, may dumating na parcel. Ganito kaliit. Pagbukas ko, diamond jewelry. Magkano yung value na yun? Yung isang buong box po na yun, more or less, estimate that time, mga 5 million pesos. Ah! Yes. Itong business na to sa Maddox, nag-umpisa sa trust. Tiwala. Pero bring me back, anong pakiramdam nung pinaalis ka sa bahay? Nung pinaalis ako noon, ang unang iniisip ko, paano ako? Kasi una, hindi po ako laking Manila. So for viewers right now who's watching na talagang walang alam, anong magandang investment? Diamond or gold? Paano? Diamond jewelry. This is Money Masters, where true stories spark real change. Mga kapatid, today we're going to talk to a woman who turned creativity into a thriving brand. She's the founder of Maddox Jewelry, a name recognized for elegant pieces and express style, identity, and confidence. Paano ba siya nag-umpisa? Ano ba yung mga pagsubok na pinagdaanan niya? Ano ba yung lessons na matutunan natin bilang isang entrepreneur? Let's welcome no other than Miss Charo Cordial. Palakpakan naman mga kapatid. Hi, Miss Charo. Thank you, ha. Hi, sir. Thank you for inviting me. Grabe, oh. Pinapanood kita parati sa FB at saka sa mga Oh my TikTok. God. Yeah. Thank you. And I'm really so encouraged, no? But honestly, bago tayo pumunta sa, yun nga, ginagawa mo ngayon sa Maddox, no? Gusto namin makilala yung story mo. Diba? How did you really start? Kasi a lot of people thought, may kaya na kayo right from the start. No, hindi po. Bring us back. Sige. Ako po talaga isang anak ako ng magsasaka. So, both farmers po ang mga magulang namin from Bicol. Okay. Laking probinsya po ako. Doon ako nag-aral. Doon din ako nag-aral ng college. But ang course ko is Bachelor of Science in Agricultural Engineering. By profession po ngayon, I'm a licensed engineer. Doon ako nag-aral and then lumuwas lang po ako ng Manila right after no paka-graduate ko kasi magbo-board exam. So, nung time na yon, makipagsapalaran sa Manila, hindi ako, takot ako noon nung una. Kasi inisip ko, wow, Manila. Pero wala akong choice kasi nung time po na yon, dito yung board exam namin. So, sabi ng tatay ko noon, huwag ka muna mag-board exam. Bakit? Kasi wala tayong pera. Oh. Basta ang point lang is makagraduate ako, after nun, trabaho ka na. Tapos sabi ko sa tatay ko, hindi. Gusto ko kasi, sabi ko, kailangan ko nang maka-board exam kasi makakalimutan ko yung pinag-aralan ko. So, luwas ako ng Manila noon. Meron pa ako ng cellphone eh. Binenta ko para lang ko. Actually, yung kwento ko po na to, hindi nila masyadong pinapaniwalaan. Nung time na yon, sabi ng tatay ko, wag kang mag-board exam. So, ang paalam ko lang sa tatay ko, pupunta ako ng school kasi may asikasuhin ako ng mga documents. Pero, tumakas na ako sa bahay. Pumunta ako ng Manila, wala akong dalang pera, pamasahe lang, konting pera na naipon ko sa school. Tapos may dala akong isang sakong bigas. Kasi, inisip ko noon, makikitira ako sa pinsan ko sa Valenzuela. So, nadala ko yung isang sakong bigas noon kasi pagdating doon, sabi ko sa pinsan ko, makikitira ako. Kako, baka patirahin ako kasi may dala akong isang sakong bigas. So, pinatira naman ako. Pero after isang buwan, pinalayas nila ako doon. Kasi naubos na yung bigas. So, after noon, umalis naman ako. Nakitira naman ako sa Santa Mesa. Kaibigan. Pero ongoing ako, nagre-review ako noon. During nagre-review ako, nag-a-apply na ako ng trabaho. Tapos, pasa ko sa board exam. Actually, hindi ko nga po expected na makakapasa ko eh. Siguro prayer and then focus. Bakit? Bakit mo hindi akala na papasa ka? Hindi naman po ako matalino eh. So, iniisip ko, kaya ko ba to? Pero talagang sinubukan ko. So, nung time na yon, nakapasa ko. Eh, nung panahon po na yun, wala pa yung wala pa sa online. Ang board exam nun, pag nirelease, nasa dyaryo. So, after 1 week, naglabas na ng dyaryo. Nakapasa ako. So, ang ginawa ko, ginupit ko po yung pangalan ko doon sa dyaryo. Nilagay ko sa pitaka ko. Kasi yun lang yung memories na meron akong makukuha eh. After 2 days, tinawagan ako nung isang company na pinag-applyan ko. So, punta ko doon. Sabi niya sa akin, nung nag-interview sa akin, lalaki kasi yung hinahanap namin. Kasi yung profession ko po is pang lalaki talaga.
machinery yung ina-applyan ko. Kaya mo bang drive ng tractors, heavy equipment? Sabi ko, yes. Kaya ko mag-drive. Kung ano ginagawa ng laki, kayang-kaya ko. Sabi mo, licensed ka na. Paano naman kita tatanggapin? Pahiram ako ng PRC license mo. Anong prueba mong lisensyado ka na? Stop ako. Sabi ko, saglit lang po. Binuksan ko yung bag ko. Kinuha ko yung ginupit kong dyaryo. Oh. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, eto po. Tapos pagtingin niya, ngumiti na lang siya. Bakit? Parang na-impress siya sa ginawa ko. Wala akong prebe. Wala akong PRC. Tapos, kinaumagahan nun, hired na ako. Wow. So, growing up, ano naman yung honestly kasi, di ba, kinento mo lang in passing yung anak ka ng magsasaka. Pero, ano talaga yung matinding pagsubok na hindi mo makalimutan nung lumalaki ka? Wala kaming makaing maayos. Kasi, 8 po kami magkakapatid. Grabe. Ano yan? Konti po, di ba? And panganay po ako. Oh, no. So, ako po yung bata na yung mga classmates ko, pag sila honor student, bibilan sila ng magulang nila ng damit. Or kahit mga gamit sa school. Yeah. Ako wala. Tapos, pag meron silang mga awards, minsan, lalabas sila ng family nila, kakain sa labas. Ako never. Yun. Alam mo guys, ito lang kung ano yung nakita mo, ano yung naranasan mo nung bata ka, malaki ang apekto sa pagkatao mo ngayon. Kahit sabihin mo, hindi, bata pa naman yan, matagal na yan. Pero whether you like it or not, these are what we call as wounds, sugat. Pag ang sugat hindi naghilom, ano mangyayari? May infection. Kahit na matagal na yan, pag may infection, masakit pa rin. So in other words, these are what we call as money wounds. Okay. Oo. Na pag hindi na-heal, yun nga. And probably ikaw, di ba, nakikinig ka at nanonood ngayon, di ba? Meron ka ring wounds. Katulad nga yung mga iba. Dahil sa kawalan mo, nakukumpara mo yung sarili mo. Ang tawag doon, comparison wound. Or mga iba, kapos. Ang tawag naman doon is scarcity wound or poverty wound. So, bago naging Maddox Jewelry, ano muna ang journey mo? Okay? Hindi naman, I'm sure, hindi naman diretso jewelry business, right? Siguro po itong sa Maddox ngayon, bakit ako napunta dito? Because doon sa pinanggalingan kong trabaho. 15 years po ako naging empleyado sa isang international company. Oh. That's a Japanese company. Wow! And then, Anong trabaho mo doon? nasa sales department po ako. Ng jewelry? No, Ano? machinery. Oh, ang lapit Ayun po. Lapit ang jewelry sa machinery. Agriculture po yun. Sounds ano lang. Exact. Alam mo po ba yung mga nasa palayan? Oo. Yung mga heavy equipments, farm tractors, Wow. harvesters, rice harvesters, yung mga Wow. transplanters. Nagda-drive po ako nun. Ito ba yung first job mo? Hindi. That's my first job. Never na po akong lumipat. So, yun yung na challenge gusto namin lalaki. Opo, Galing, yun. galing, Yes. ang galing. Yun. Pero alam mo, mas interesado ako, Charo, yung anong ginawa mo sa first income mo? Sa salary ko po nun, wala, inipon lang din. Ano po ako nun nung time na nagkakaroon ako ng sweldo nun, hindi po ako magastos. Even po sa Maddox ngayon, hindi po ako magastos. Kaya nga, bakit ganun yung mo? Galing ka sa wala, pero ba't di ka magastos? Ano yung mindset mo? Ba't ka masyadong pigil? Hindi mo ni-reward sarili mo? Hindi. Grabe Siguro ka. po, reward lang din na, yung simple lang din na kain sa labas. Pero wala pa rin actually, hindi po ako yung bibili ako ng luxury items. Parang first salary tapos bibili ako ng mamahalin. Hindi. Before po kasi talagang Maddox, meron pa akong business na pinasukan. Nalugi po yun. Ano nga? That's yung noodles, dried noodles. Kasi uso po nun yung mga cart. Pero after ilang buwan, sabi ko, ay parang iba na to. Kasi yung personal na sweldo ko po, Napupunta doon? napupunta na doon. Pinapang-abuno ko na sa sweldo ng empleyado. Ay, nako. Tapos yung kinikita doon is para lang, doon sumusuporta lang sa kuryente, tubig, refrigerators. Pero after a while, sabi ko, hindi na to, hindi na ako maniniwala. So, ni-stop ko yun. So, paano mo na pinasukan yung jewelry business? Pandemic. Okay. Noong pandemic, Mm-mm. kasi nasa bahay. So, ang hirap po. Pagkagising, mamaya tutulog ka na naman, gising, tulog. Ako po yung tao kasi nasa sales ako. Maya, nung nagtatrabaho po kasi ako, sanay ako nasa labas lagi. Hindi ko kaya. Para ako magkakasakit na hindi ako nagsasalita. Hindi ako lumalabas.
So nakikita ko nagla-live selling yung iba. Kinopya ko po yun. May mga gamit ako ng mga luma, yun ang binibenta ko. Tapos ang pinakamasayang part po doon is may kausap ako. Kausap lang pala. Yun lang po yung ginawa ko. Oo. Tapos sabi ko after a while, ito mga binibenta ko malalaki, mga damit, bag. Pag pinapaship ko, ang laki. Oo. So sabi ko, ano kaya yung pwede kong ibenta na maliit lang? Doon ako nag-isip ng alahas. So, ang pinakauna ko pong ginawa nun, bumibili po ako ng gold sa Ongpin. Paisa-isa. Maninipis lang, ang liliit. Kasi lang kaya ko. So, noong time nun, yung gold nun, ang mura lang. So, may bumili sa akin. Ay, sabi ko, ala, eto na. So, doon na po siya nag-umpisa, diretso. Hanggang, eto pong kwento ko na to, marami din naniniwala. Isang araw, meron pong nag-chat sa akin. Kasi Facebook po yung platform ko eh. Nag-chat sa akin na, gusto mong padalhan kita ng alahas, ibenta mo online. Ako naman, syempre, yes. Yes lang ako. Mali ko ba kung sino ka? So, ginrab ko lang yung chance na yon. Eh, di naman ako naniniwala na tototohanin niya. So, sabi ko sa asawa ko, may nag-chat sa akin, papadala daw ako ng diamond na alahas. Bibenta ko daw. Sabi ng asawa ko, ingat ka kasi ang daming scammer online. Tama. So, sabi ko, okay. Pero kahit sinabi sa akin ng asawa ko na wag, ang ginawa ko, chinat ko pa rin. Tigas. Chinat ko pa rin, binigay ko pa rin yung address ko. Oo. Hindi ko na sinabi sa asawa ko. Kasi, syempre, magagalitan ako. After 1 week, may dumating na parcel. Ganito kaliit. Sabi ko, ano kaya to? Pagbukas ko, diamond jewelry. Alam ko kaagad eh. Kasi, nung niloop ko, may mga karat, may mga ano, tas may certificate pa. Magkano yung value na yun? Yung isang buong box po na yun, more or less, estimate that time, mga 5 million pesos. Ah! Yes. Hindi ka po makapaniwala, no? Sino yun? Pwede ba kita ka-chat din? Seryoso ni Exactly. So, sabi ko, wala akong perang pangbayad sa'yo. Sabi niya, no need to pay for now. Ibenta mo lang online. Kasi nakita niya ako nag-live selling. So, sabi ko, sige. So, benta ko pa unti-unti. Tapos, after how many days, nag-chat na naman siya sa akin. Kasi, nakikita niya nagbibenta na ako, nakakabenta ako, pinapanood niya ako. Tapos, after how many days, sabi niya, padala ulit ako ng another batch. Sandali lang. Ba't siya magpapadala? Hindi ka pa nagbabayad. Exactly. Tapos, ang sabi ko po sa kanya, no. Huwag kang magpapadala sa akin. Bigyan mo ko ng 2 weeks. Etong pinadala mong una is, ibebenta ko. After 2 weeks, babayaran kita ng buo. Pag nabayaran kita ng buo, saka ka ulit padala ng panibagong batch. So, after 2 weeks, kung ano po yung sinabi ko, pinanindigan ko yon. After 2 weeks, hindi 14 days, hindi lumagpas ng 15 days, on or before 14 days, nabayaran ko siya ng buo. So, after napadala siya ulit. Alam mo ba yung tao na yon, isa siya sa main supplier kong factory ngayon. Wow. Hindi daw nila akalain na ganon nga. So, ako po, itong business na to sa Maddox, nag-umpisa sa trust, tiwala. Ang laking bagay po nun. Magkano mo nabebenta yung mga diamonds na yun? Alam mo po ba, wala talaga akong idea. Kasi, nung nag-umpisa ako sa diamond jewelry, iniisip ko, kaya ko ba to? Kasi Malaking amount eh. Malaking amount. At saka, sa industriya po na to, ang dami pong nauna sa akin. Bata pa ako, may mga alahera na. Bata pa ako, ang dami na pong mga malalaking businesses na nagbebenta ng diamond jewelry sa Pilipinas. Meron mga platero, mga old people dito talagang gumagawa ng alahas. So sabi ko, paano ko sila kukompetensyahin? Out of, hindi ako nag-aral ng jewelry. Parang pinaka-una ko pong ginawa nun is yung kailangan kong makuha yung tiwala ng mga customer. So, nag-umpisa ako ng live selling. Kung ano po yung sinasabi ko, kung ano yung description ng alahas, yun dapat talaga. So, kailan mo na-realize, uy, seryoso na ito, kumikita na pala talaga ako? Anong taon? 2 years pa. 2022. Yes. Kasi po, nung time na yon, empleyado pa rin ako eh. Oh. So, nung nag-back to normal yung mundo, balik kami sa trabaho. So, nung time na yung pinagsasabay ko na yung work ko at the same time, yung Maddox. So, 4 na empleyado lang sila. Nung after 2 years na yon, sabi ko, wow, hindi ko na kinakaya, sir. Kasi halos yung tulog ko, grabe na. Sales pa ako sa work ko. So, hindi ko na kinakaya. Lagi ako nasa labas at the same time, negosyo ko. Nag-resign ako noon, 2022.
Pero bago ka nag-resign, I'm sure profitable naman yung Maddox ng negosyo. Yes. So, in other words, natapatan mo na ba yung income ng sweldo mo during the time? Yes. Parang dito po sa Maddox, nung nagkaroon na po kami ng income, ang una pong ginawa ko, pinadami ko yung stocks ko. Pangalawang ginawa ko, bumili po ako ng lupa. Pangatlong ginawa ko, nagpatayo po ako ng building. Yung personal po na bahay, kotse, ngayon na lang po yun eh. So, ang point ko po kasi noon, nung sa Maddox kumikita na ako, meron po akong target eh. Ako po yung tao na, alam mo po ba, nung age 20, ang sabi ko, paka-graduate ko noon, sabi ko, at the age of 23, may kotse na ako. Nangyari po yun, 23. Wow. Tapos, sabi ko, at the age of 29, may bahay na ako. Nangyari po yun. Hindi po yung upahang bahay yung talagang sarili ko. At the age of 39, sabi ko, may building na ako. Nangyari po yun. Amazing. At the age of 40, ma-achieve ko yung ganong halaga ng pera. Yeah. Tapos, yung pagiging responsable po na kahit na may kinikita na ako sa Maddox, pero eto po yung iniisip ko noon, ayoko pong umalis sa company ko na may iniwan akong trabaho. Parang after 1 year po noon, 2021, nagpapaalam na ako. Pero, ang dami pa po kasi ako ng iwang trabaho, hindi ko pa rin talaga siya iniwan. So, nagbigay pa ako ng 1 year, tinapos ko lahat yon, sinagad ko. Na pag umalis po ako is... Walang masabi. Yes. And then, noong time po kasi alam ko ang laki ng obligation ko kasi ako po yung umahawak ng government transactions ng company. So, yung mga biddings, everything. So, tinapos ko muna yon para wala silang masabi po sa akin. So guys, I hope that you're learning from this session. No? Sana tuto kayo. Ano yung una? Just in case, kunyari, meron kang trabaho, nag-sideline ka, kumikita na na-out-earn. It doesn't mean to say na kailangan iwan mo na agad. Kasi nga, I always tell people, never put your eggs in one basket. Di ba? Mas maganda yan, meron kang regular income, pagkatapos may sideline income ka. Kailan mo malalaman na kailangan mo na yun nga, pag sobrang stress na, at the same time, ang good news, na out-earn na ng second income mo, yung primary income. Di ba? Yun ang ginawa mo. Tama? Pero ang pinakamaganda na ginawa ni Ma'am Charo, naging responsable siya. Hindi niya sinunog ang tulay. Di ba? I always tell people, never burn your bridge. Di ba? Na inayos niya, tama in transition, bago siya nag-full-time. So, curious lang ako, syempre, ang business, di ba naman panay angat yan eh. Di ba? It's a good thing na naging profitable ka. Pero may challenges yan. Ano yung challenges na na-experience mo? Tiwala. Pinakaunang mahirap sa amin is yung tiwala ng mga customers. In the long run naman, talagang nakita nila na kung ano yung binibenta namin, yun. So ngayon, sabi ko, isang mission namin is maabot ko yung mga taong nangangarap na magkaroon ng diamond. Okay. Pero, ang pera, sakto lang. Kasi galing po ako sa ganong level ng society. So, ang gusto mo, you want to bring down yung to an affordable level. Yes. Okay. So, nung time po na yun, sabi ko, paano ko kaya gagawin? Kasi napaka-imposible. Pero nagawa ko. So, actually, nung nag-umpisa po kami noon, meron po kaming diamond jewelry. Naka 18 karat setting, gold, 1,998 that time. 2,000 pesos. Yes. Huh? Paano nangyari yun? Di ba yun? Yan po kasi is pinapagawa namin ng maramihan. Para sa mga taong di alam naman, syempre, pwedeng pag hindi honest yung nagbebenta, pwedeng mabenta ng di tunay. Ayun po. Kaya paano malalaman na ako yung binibili ko ay tunay o hindi? Sa amin po sa Maddox, 100% guaranteed. Pag sinabi kong natural diamond, that's natural. We have our testers, may mga testers. Kami po mga businesses na nasa ganitong industriya, nag-i-invest po kami sa mga equipments, mga testers. So, hindi rin po ganun kasimple lang. Hindi po pwede po yung loop-loop ka lang or yung mga pen testers na maliliit na nabibili kung saang mga online sellers. Mahirap po yung pang-test. So, dito po ang mga machines namin talagang worth millions of pesos din. So, for viewers right now who's watching na talagang right now walang alam, anong magandang investment right now for jewelry, diamond or gold? Paano? Diamond jewelry.
Why? Uno po, parang itong sing-sing ko. This is natural diamond. Mm. Ang setting po niyan is gold. Lahat po ng setting namin is 18 karat. Mm. So this is gold. Okay. Ngayon po, even the diamond, the gold and the diamond, ang taas po ng value. Yung mga diamond stones before, last year, halimbawa po nabili ko ng $1,000 per stone. Ngayon po, $2,000 times 2. Dagdag mo pa po yung gold. Na last year, ganito yung per gram, ngayon po, ganito Times na. 3 na. Yes. So, So lahat yan. ang question lang, like for example, ako bumili ako. Hindi ba mahirap na ibenta at the price? Or may ready buyer na talaga agad? Sa industriya po kasi ng diamond jewelry, yung iba kasi, sorry this term, pero hindi sila educated. Mm. Sa Pilipinas po kasi, sikat na sikat lang ang ginto. Oo. Gold lang. Oo. Because sanlaan po dito, Ginto. gold ang tinatanggap. Oo. Hindi ba to? Because they don't know how to assess. So, ang ibig mo sabihin, kunyari bumili ako sa store mo. Oo. After 2 years. Di ba? Let's say, yung diamond dating binili kang 100,000, ngayon naging 300,000 na. So, pwede ako bumalik sa store mo para ibenta yon. Yes. Okay. Kasi yun yung isang problema eh. Di ba? Yung parang, ang tanong ng tao, pag binili ko yung gusto ko na ibenta, kailangan ko ng pera. O kung gusto ko na i-cash in, kanino ko ibebenta? Sabihin po, balik Okay. ulit. Parang meron po sa akin bumili dati, solitaire ring na malaki. Mm-mm. Malaki din yung business niya. Binili sa akin yun 3 years ago, 2021. Magkano? Huwag mo na sabihin pangalan kung sino Opo. bumili. Oo. Nasa 900,000 Okay. that time. Okay. Kasi yung malaki pong bato na yun eh. Tapos last year, bumalik siya sa akin. Mm. Sabi niya, "Cha, benta ko to." Kasi yung negosyo po niya medyo nag-down. Mm. So kailangan niya ng puhunan. Yung sing-sing lang, bit-bit lang niya. Pumunta siya ng morning, pag alis niya, dali niya pera. Magkano Ganun niya kabilis. nabenta? 1.5 million pesos. Wow. That's 1 year. That's good. So, napakabilis po kasi niyang i-dispose eh. Hindi mo kailangan ng tito, 'di ba yung mga sa titulo or mga documents. Mm-mm. Hindi mo kailangan ng documents para ibenta yung isang bagay. Ito walang documents eh, bit-bit mo lang benta mo. Mm-mm. Ngayon, makukuha mo na pera, lalo kung nagmamadali ka. Mm-mm. Sige, Charo, ito, marami na tayong ika nga natutunan about the jewelry industry. Pero bago tayo mag-continue sa Maddox Jewelry, maglalaro muna tayo ng mabilis. Okay. Oo. So, gusto ko, tignan mo itong mga images sa screen na ipapakita ko mamaya. Okay? Yung image na yan, it represents a clue. May clue siya. Okay? Tapos, combine the clue to form a jewelry phrase or concept. Okay? So, hindi niya alam to. Kaya ginawa kong surprise to. Para malaman talaga natin kung gaano kalalim mapangunawa niya sa jewelry. Okay? Tignan natin yung una. Anong ibig sabihin nito? That's fire with ring. Anong In the tawag middle. yan? Fire, ring fire. Ring of? Ring of fire. Ayan ha, nakuha mo na. Okay. Ito naman Okay. saying to. Saying. Yeah. Saying. Oo. Ito medyo mahirap to. Pero saying siya. Ano nakikita mo? That's diamond stone Oo. in the middle. Diamond, tapos? May mga rocks. Oo. So may saying yan eh. Diamond in the... Rock. Ano? Oo. Kasi O kayo nakita ko mag-comment dyan. kayo. Mag-comment kayo sa comment Hindi, section. Kasi, ang nakita ko po dyan is that the diamond is formed sa rocks. Actually, Yeah. naman talaga yung diamond is formed under the earth. Yeah. So, Ang sabi naman yan, Ma'am Cha, may saying yan, diamond in the rough. Oo, kasi di ba yung Okay, parang... okay. Sorry. Oo. So, yun. Rough diamond. Yun lang mga kapatid. Oh my Mukhang God. talagang, ang tawag lang namin yan, jewelry language. No? Okay. So, let's go back right now to Maddox Jewelry. So, at some point, people started noticing Maddox na. Napapanood na kayo sa Facebook, sa TikTok, and even personalities, as a matter of fact, are wearing your pieces. Di ba? Yung mga artista, napapanood ko eh. Paano nagsimula yun? Actually po, ever since pa, may mga customer na po kami na celebrity. Mm. Tapos, noong time po na yun na, sabi ko, gusto ko kaya mag-vlog. Kasi may mga pupunta po sa amin celebrity. Sabi ko, ay, sayang naman, hindi ko sila, kasi ayoko naman po sila kunin parang endorser. Oo. Kasi it's very expensive. Wala po akong ganung, sabi ko, yung for marketing. Sabi ko, pupunta sila, anong pwede ko kayang gawin? Sabi ko, let's do vlogging.
So may pumupunta po nun, tapos pinapaalam namin, pwede po ba tayong mag-vlog? Tapos parang ganito, bigyan ka namin ng discount para lang ilabas namin sa social media. Yung iba naman, yes, of course, no discount, it's okay. Okay sa kanila. Nung first time mo nakita na sinusuot na ngayon ng public figure ang mga jewelry mo, what's your reaction as a person? Ang saya. Talaga. Kasi, yung hindi ko po akalain na, ay wow, ganito na pala kalayo yung narating. Na parang iniisip ko before, yung mga customers lang namin, tas even celebrities, sinusuot nila, na-appreciate nila. Sabi ko, ay wow. Bakit sa palagay mo yung tiwala ng mga artista sa brand mo? Siguro po nakikita nila ako online, nakikita nila yung mukha ko. Yung tiwala, pag nakita kasi yung mukha mo sa screen, andun yung tiwala nila eh. So ngayon naman, mas established na yung brand mo. Ano naman yung challenges na hinaharap mo today as a business owner? Sa ngayon po isa sa pinakamahirap is kung paano po i-maintain yung presyo namin. Oh. Kasi sa super taas po ng gold and diamond stones ngayon is very, very hard to maintain the price. Yun po yung challenge ko ngayon talaga. Wow. So how do you address the challenge? Marami rin po talaga akong ginagawang sacrifices. Una, before po kasi hindi kami, parang after production, saka ka magbabayad. Okay. Ngayon po, you need to pay half first for the whole production before sila mag-umpisa. Because they want to secure the gold and then the diamond. Kasi hindi po siya stable eh. So, pag pinag-produce nila yun and aantay ako ng after 2 months or 3 months, iba na yung presyo. So, para ma-secure ko rin, before production, I'll pay half. Kasi kailangan po nilang bilhin yung mga gold and diamonds. Every day tumataas ang presyo. We need to hold the price. So, if you compare right now, let's talk about ikaw naman, young Charo, who struggled before, and the Charo of today sa Maddox. O ano yung biggest, yung mindset shift? Yung dating wala, hirap, ngayon, uy, natupad ko na yung kinento mo kanina. At this age, ito na-achieve ko, itong age. Ano yung mindset shift? Yung shift talaga is yung ngayon po, yung pagmamanage ng tao. Kasi dati nung young Charo ako, wala eh. Ako lang minamanage ko sarili ko eh. Ngayon, nung Maddox na, we have 130 employees more or less eh. So, sa ganung kadami ng tao, and iba-ibang attitude eh. And then young people, karamihan yung mga staff namin. So, on how to manage them. Grabe, Medyo no? mahirap. Yun nga, alam mo, I believe, no, Charo, right now, you are going up to another level eh, of leadership. Ang tawag namin dyan, first, yung una, yung self-leadership. Ikaw muna, you lead yourself eh. Yes. And then once you start leading yourself, the next thing, ang pinaka-challenge talaga is leading others. Diba? Totoo. And then in leadership kasi, there are always remember, there are 5 levels of leadership according to John Maxwell. Yung first level of leadership is leader by position, may title ka. People follow you because you're the owner. Second level of leadership is you lead by permission. When you say permission, you develop relationship. Nagtitiwala na sa yung tao. The third level of leadership is the leader of production. Meron ka ng result na napoproduce, kaya ang tao sumusunod sa iyo. And ako na kikita ko yan sa iyo yan. Diba? May nagtitiwala na sa iyo. Ang mahirap, honestly, leaders, yung pang-apat, hanggang dun lang muna, it's called people development. Iyan ang pinakamahirap talaga. Exactly po. Yung i-develop mo na, yung paano mo ipapasa yung way of thinking mo. Sa tao mo. Oo. Yes. Di ba nakaka-frustrate yun? Kasi minsan po parang ako, nakaka-frustrate talaga na gusto natin, kasi you're a leader, gusto mo yung mga managers mo, kung po pwede, the same mag-isip sa'yo. Kaso, ina-accept ko na lang talaga na, sabi ko, hindi ata lahat. Kasi, inisip ko, kung halimbawang pareha sila mag-isip sa akin, sure, wala sila dito. Exactly. Tama po, no? Wala mang may sarili silang business. So, wag na lang. Hindi naman. It's okay. Hindi, pero you know what? Ito para naman sa akin, no? Hindi na yung... natatawa lang ako sa sinabi niya. Actually, I thought of that before. Pero hindi. Alam mo, gusto mo malaman yung... Kung talaga malalaman mo, successful ka as a leader. Success without a successor is a failure. Yes. Kung talagang magaling ka na leader, yung parang gusto mo talagang yung mga tao sa ilalim mo ay gumaling din. Exactly. Oo. Kasi pag gumaling sila,
makakatulong din sa inyo. Nakakatulong. At in the near future, syempre ako, sinasabi ko sa tao, kung gusto mong mag-umpisa ng sarili mo, I cannot stop you. Diba? Pero at least nakatulong ka. Oo. Sa amin naman po, ang pinaka-head ko po talaga is my sister-in-laws. So, they're both, honestly lang, ako po, for me, ang isip ko kasi average lang eh. Ang IQ ko po medyo sakto lang. Ito, yung karamihan ng mga staff ko, lalo na yung mga heads, even my executive secretary, even yung mga sister-in-law ko, mas matatalino po sila sa akin. You know, Charo, honestly, I'm really impressed. Impressed with, kasi, you're a very simple-minded person. Di ba? Yung natural ko lang mag-isip, di ba? Galing ka sa hirap, di ba? Pero ngayon nga, nagagamit mo na tong chance na ito at pagkakataon na ito na kung anong pagkukulang mo. Before. Oo, di ba? Napupunan mo na. Yeah. At saka yung sinasabi mo, na kulang ka sa kaalaman sa ganito, nag-hire ka ng mga taong mas magagaling. Yes. Di ba? Kasi kung Mas magagaling sila, magagaling sa makakatulong din sa'yo. Exactly. So, for people who are watching right now, sa totoo lang, may mga iba na mga negosyante nag-struggle sa business right now. No, ano yung pwede mong imensahe sa mga taong yung parang gusto na talagang sumuko sa buhay? Sumuko sa negosyo? Depende sa sitwasyon eh. May mga negosyo kasi na, okay, tinry mo nung una, pero alam mo hindi kumikita. For me, kasi naranasan ko po yun. Sinubukan ko, pero talagang after how many months, hindi umuubra. Stop ko na. Kaysa naman i-sacrifice ko yung personal na pera ko para lang may masabing may negosyo ako. Mas mahirap yun. Parang, nakikita ng tao, may negosyo ako, pero hindi nila alam behind. Iba na pala, nasa-sacrifice ko na yung pera ko. That's why I stop. Pero, kung halimbawa, i-assess nyo yung negosyo ninyo, tingnan nyo, baka mamaya kayo lang may pagkukulang. Exactly. Kasi minsan, yung negosyo is tama. Kasi tayo as a leader, tingnan natin, wait lang muna. There's something sa akin na may mali. Subukan mong i-change. Kasi minsan yung negosyo tama yan eh. Subukan mong i-change yung attitude mo, everything. Yeah. Pag umubra, oops, ikaw nga yung may problema. Yeah. I-correct mo. Yeah. Yun nga, tama yun eh. Grabe, no? Yung sinasabi ni Charo is this. It's mindset, action, and result eh. Wrong mindset, wrong action, wrong result. Right mindset, right action, right result. So, engage mo right now yung buhay mo, yung ginagawa mo, yung negosyo mo. Anong resulta? Tama ba o mali? Pag tama, chances are, may tama kang mindset, may tama kang action, may tama kang result. Yes. So, parang ano yan eh. Imposible. Ba't siya kumikita? Ikaw hindi. Exactly. Ba't siya successful? Ikaw hindi. Yes. Alam mo bakit? Kasi meron siyang alam na hindi mo alam. Yes. Meron siyang ginagawa. Na hindi mo ginagawa. Oo. Kaya anong gagawin mo? Alamin mo. Tama? Tama po. Minsan po kasi may nakita akong mga empleyado na sasabihin nila, ay, napapagod na ako magtrabaho. Magne-negosyo na lang ako. For me, pag sinabi mo yung lang, doon pa lang, failure ka na agad. Hindi mo naintindihan. Yes, exactly po. Kasi, sabi ko, for me din, pag ikaw empleyado at naboboard ka sa ginagawa mo or you want something more, na gusto mo pang mapagod ka pa or gusto mong ilabas yung energy mo, negosyo ka. Pero kung gusto mo na parang napapagod ka sa trabaho mo at magnenegosyo ka na lang, naiintindihan mo ba? Kasi ang sinasabi ni Ma'am Charo, ganito guys. Pag ikaw nagtrabaho ka, kung tinamad ka, pwede kang tumigil, walang malulugi sa'yo. Exactly. Walang mawawala sa'yo. Di ba? Pero pag ikaw nagnenegosyo, di ba? Dahil tinamad ka lang, magbabayad ka ng upa, kuryente, tao, may malulugi sa'yo. Kaya yung magnenegosyo na lang ako, hindi yan escape. Mas malaking challenge yan. Kung gusto mo magnegosyo, dahil gusto mong mabago ang buhay mo at gusto mo talagang mabago ang financial situation mo. So, I'll end with this, Charo. And I want you to be honest with me. Yung batang Charo na pinagdaanan yung hirap, yung kapos, hindi na sabitan ng medalya dahil yung magulang niya ay, yun nga, kailangan kumita. Kung makikita ka ngayon, di ba?
Ngayon, ikaw, si Batang Charo, nakita ka ngayon, successful ka na, na-achieve mo na. Ano sa palagay mo ang sasabihin ng Batang Charo sa iyo ngayon? Congrats. Nagawa mo. Naahon mo sarili mo. Tsaka yumamang ka na. Grabe, no? Kasi alam mo po, naalala ko dati nung bata pa ako, yung mga kapitbahay namin, sabihin sa akin, walang marating yan. Alam mo, pag bumabalik ako ngayon sa barangay namin, wala pa sila masabi sa akin. Ma'am Charo, how can they get in touch with you for people who might be interested? Kami po ay nag-online, live selling po kami every Wednesday and Sunday sa Facebook, The Maddox Jewelry. Pero make sure po doon lang sa naka-blue check, kami po ay may blue badge. Oo, maraming Kasi there's so many posters. scammers. Kinokopya po yung aming Facebook. Okay. And then hindi rin po kami nagbebenta sa TikTok. Kasi ang Okay. dami pong na-scam. Ang TikTok account po namin is just for social media. Hindi Awareness. hindi po nagbebenta. As in Facebook lang kami. So, official is Facebook. Facebook, another Letter D one. ba? Letter D? Letter D muna. D, tas space Maddox, M-A- space Jewelry. M-A- DDOX. DDOX. Okay, thank you very much. Thank you so much, Sir Chinky. Yes, Salamat syempre, po. hindi naman tayo aalis na hindi natin challenge. Kailangan pa ba natin Ano naman? kailangan pa ba mag-ipon si Charo? Oo, to. Alam mo na itong ipon challenge? Aya. Alam mo, pwedeng maganda Opo. sa mga empleyado mo i-challenge na mag-ipon Okay. sila. Yeah. O, parang hindi na mangutang. O, start lang nila sa 20, di ba? 20 lang. Okay. Sa shade. Akala ko laro ulit. Oo. Pagkatapos yan, nalagay yung barya dito, perang papel dito. Ay, nice. Tapos, pagka 20, 50, 100, pag nabuo nila, may 60,000 sila. Wow. Di ba? Malay mo. At para sa mga taong gusto makabili ng jewelry, ilagay niyo sulat niyo na jewelry. Dito. Jewelry. Dito. Di ba? Tapos, ipon na. Ayan. Pagkatampuno niya, punta na kayo sa Maddox. Yes. That's for you. Thank you, thank you. And then, meron pa akong bibigay sa iyo na isang itong ay maganda yung card na isa, yung card. Ito bagay kay madam. Meron ako dito na healing cards. Okay. Kasi kanina ka nasabi mo na yung yung pain mo, yung Naalala ko, Oo. nung bata, parang naalala ko yun. Tapos, Oo. parang gusto ko siyang ibalik na pwede bang punuan yung araw na yun. Yeah. Dahil di siya mawala. Oo. Kasi napanaginipan ko pa yun eh. Kasi yun nga, ang point lang, guys, pag meron tayong sugat, yung tinatawag na money wounds, hindi siya mag-heal until such time na confront mo siya. Diba? So, everyday, may pipick up ka lang na isang card. Pick ka ng isang card. Yan. And then, basahin mo yung harap. Yan, pula. Ito. Yan. Kapag dumarami ang pera, kadalasan dumarami rin ang problema. Oo. Yan yung parang money wound na minsan iniisip natin, ay, pag dumami ang pera ko, madami rin ang problema ko, kaya ayaw ko maging masyadong mayaman. Uy, ayaw ko maging masyadong mayaman, baka yumabang ako. Diba? Minsan may ganun yun. Parang, siguro po, yun, hindi naman siguro. Siguro ganun ka na talaga. Oo. Yung pera lang, nilalabas lang, totoong ugali mo. Kaya nga, baliktarin mo, tingnan mo. Ano nakasulat? Ang yaman ay pwedeng maging solusyon, hindi problema. Tama. Oo, tapos ano nakasulat? May The dyan. blessing of the Lord bring wealth and He adds no trouble to it. Exactly. Kaya nga. So, everyday yan, kukuha ka lang ng isang card, mahihil yung mga healing of the inner child. Tapos ilalagay mo yan dito sa window. Parang tapos mo na siya. Oo, para maalala mo. Oo. Everyday yan. Yan. Galing. Yan. Yan ang tinatawag na money wound cards. Yan. Para yan sa'yo. Thank you. Everyday. Para siyang devotion. Alam mo? Parang mayroong realization Yes. everyday. Everyday. And then, syempre, yung buong set ng books. Para sa mga empleyado mo na rin. Alam mo, Sir Chinky, meron Ano? talaga ako niyan. Yung isa dito. Yung Diary of a Pulube? Yeah, hindi pa dito pala. Iba yung sa akin. Nabili ko pa yun sa Shopee before. Hindi, that's matagal na. Wala pa ako sa social media, hindi pa kita nakikita sa Facebook or sa SOCMED. Bumili na ako noon. Wow. So, ibig sabihin, matagal na po kitang kilala. Naks naman. Salamat. Thank you very much. Thank you din po. Thank you po. Mga kapatid, when si Charo talks about gold prices, di ba? Ang ibig sabihin po niyan, yung jewelry po, hindi lang po siya fashion. Pero meron siyang value. Parang this line makes the conversation educational and practical for us. Kaya nga, maraming salamat po, Ma'am Charo, for opening up your story. Thank you so much. From childhood struggles to
Maddox, no, to jewelry, your journey shows na hindi siya talaga overnight success. Ito ay binild sa patience, resilience, yung tapang sa buhay. Opo. At tama. huwag aayaw kahit na mahirap. Yes. Walang Kaya- sukuan. Yes. Kaya mga kapatid, kung ikaw may pinagdadaanan ka ngayon at na-inspire kayo sa buhay ni Ma'am Charo, please type na lang po inspired sa comment section at tutulungan namin kayo. And by the way, para sa mga taong gustong ma-heal ang inyong money wounds, type heal na lang sa comment section at may sasend ako sa yung free video so that you can watch, so that you can be healed from your money wounds. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Nag-start ako, kung 7 pesos per hour. 7 pesos per hour. Imagine mo yun. Pagtatrabaho ko, this very important story ko. Naging naging palagastos. So, I failed in business, naubos lang yung pera mo. Nabaon ako sa utang. Naranasan ko yung nawalan ka ng sasakyan, commute ka ulit. Kung aantayin mo naman yung ikaw pa makaranas bago mo matutunan, matagal yun. So, kaya nga na-invento yung libro. Ano natutunan mo sa failed business mo? Marami. Unang-una, yung kataga, di ba, na May impact yan eh. Yung mental and emotional impact. How did it affect you? well, Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.